Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa aking YouTube channel. Kayo po ba ay naguguluhan kung paano maglinis ng iyong bahay? Samahan niyo po ako kasi baka itong paglilinis ko ay makunan niyo po ng idea kung paano rin po kayo mag-uumpisa sa paglinis ng bahay niyo. Bago pong lahat, mega love shoutout po sa lahat. Maraming salamat po. Ngayon, makikita niyo yung bahay ko, napakagulo. Pagpasensyahan niyo na po ha. Kasi syempre alam naman natin, pag nasa ibang bansa ka, busy lagi. May trabaho, pag uwi ng bahay, pagod na, at saka gabi na, at saka sa weekend ito, maglilinis na naman po tayo. Ngayon, ang gagawin ko, pag may carpet po kayo or ito, may carpet nga po ako. Ang ginagawa ko, tinutupi ko po yan. Para sa ganun, hindi po madadaan-daanan. At ngayon, ilalagay ko siya sa isang tabi. At ganun din po yung ibang gamit. Hinihila ko po yan. At nilalagay ko sa isang tabi kung saan ko nilagay yung carpet. Para sa ganun, mahila ko rin po yung ating mga upuan para malinisan yung mga kasulok-sulukan. Ngayon, syempre, alam naman natin yung upuan. Halos lahat ng upuan, nilalagay natin sa sulok. So, ang gagawin natin, naurong na natin yung carpet, naurong na natin yung ibang gamit, iuurong din natin yung upuan. Para sa ganon, malinisan muna natin kung saan yung pinanglalagyan ng upuan. Alisin na rin natin yung mesa, yung mga figurine, at kung ano man ang mga bagay na nasa sulok. Para sa ganon, isahan na yung pag-mop or pag-vacuum natin ng ating sahig. At pagpunas ng bintana at yung sa dingding. Ayan, naiurong na natin ang upuan at ang ibang gamit. Ngayon, ang gagawin na lang natin, pupunas ng dingding, ng bintana, magbabacuum, at magmamap. Pero alisin muna natin ang ating kortina at isa lang ito sa washing. Para sa ganun, pagkatapos natin maglinis, tapos na rin natin ang ating kortina at may babalik din natin yung kortina natin. Ayan, nailipat na natin lahat ng gamit. Ngayon, magpupunas po tayo ng ating mga dingding at bintana. Siguraduhin lang po natin na basa ang ating basahan. Buksan muna natin ang ating mga bintana at mag-agyo tayo. Makikita yung daming lumilipad. Yun po yung balahibo ng pusa namin. Kaya basang-basahan ang pinampupunas ko at kahit dingding namin, pinupunasan ko rin kasi minsan lumidikit po doon. Ngayon, pag pinunasan ko naman yung bintana natin ng basang-basahan, inuulit ko po yan sa tuyo po, tinutuyo ko na lang uli. Tapos po, kung gusto niyo po maging mabango ang iyong bahay, ito po pwede niyo rin po itong gamitin. Kumuha ka ng maligamgam na tubig at lagyan mo ng ganyan, tapos magkuha ka ng malinis na basahan at yun ang ipupunas mo ulit doon sa dingding nyo para kumapit po yung amoy niya. Tapos alisin din po natin lahat ng mga picture frame para sa ganun mapunasan din po natin. Ayan, mabilis lang naman maglinis kung sakasakaling siseryosohin mo at alam mo kung ano yung gagawin mo sunod-sunod. Ngayon, mas mainam talaga kung gagamit ka ng basang-basahan kasi tingnan mo yung buhok ng pusa, kumakapit lang siya, hindi siya lumilipad. Hindi ka na mahirapan, saka hindi ka pa ulit-ulit sa ginagawa mo. Natapos na din tayo mag-agyo, magpunas ng bintana, magpunas ng dingding. Ngayon magbabacuum naman po tayo. At syempre, imamap na rin natin para sa ganun may balik natin yung mga upuan na kinuha natin kanina. Pero, syempre, bago natin ibalik doon, kailangan linisin na natin para hindi na rin tayo paulit-ulit at hindi na natin madadala yung mga balahibo, yung mga agyo na nandyan sa mga gamit natin. Ngayon, pupunasan po natin yan isa-isa. Depende po sa inyo kung paano po gusto nyo. Basta yung sa akin, laging basa na basahan para sa ganon hindi lilipad. Sana po ay magustuhan nyo ang video na i-share ko sa inyo.
at makakuha rin po kayo ng idea kung paano po kayo mag-uumpisa sa paglinis kasi sa totoo lang, naku po, ang hirap talaga maglinis lalo na pag makalat. Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Matagal ko na rin itong binaplano pero kailangan ko na rin talaga maglinis dahil malapit na yung spring, so marami din tayong gagawin sa labas ng bahay natin. Kaya ito, talagang ginawa ko na. Sabi ko nga, pwede rin po i-share to kasi syempre habang tayo naglilinis, pwede rin nag-YouTube, di ba? Ayan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, subscribe mo naman po ako. Maraming salamat po. Ayan, ganun lang. Basta pampunasan mo lang ng basa, tapos pambalik mo agad para hindi na nagkakalat. At saka unti-unti nakikita mo yung mga ginagawa mo, yung trinatrabaho mo. Kasi kung lahat kakalkalin mo yan, lahat ilalabas mo yan, hindi mo bibalik agad. Mahirap, tatamarin ka din sa bandang huli. Tsaka ako, pinupunasan ko na lahat para kahit iurong ko, wala nang dumi pa, hindi na maalikabok. At saka kahit na sa isang araw, sa living room lang, sa pangalawang araw, sa ano naman, okay lang yan, at least na ililinis nyo ng mabuti. Ganon yung gusto ko kasi minsan lang din po ako makapaglinis din sa sobrang busy po natin sa trabaho. Tapos marami tayong ginagawa, tapos may mga ganap pa sa buhay, katulad ngayon, malapit ng mga holiday na naman kasi syempre sa summer na. Ganun lang, tapos kung hindi na kailangan, itapon na. Basta basang-basahan lang, tingnan nyo, ang bilis. Hindi na mahihirapan. Tapos, pag napunasan mo, balik agad. Tapos, punasan mo uli ng tuyo para hindi naman mamumuti yung, lalo na pag itim na mesa. Para hindi mamuti, punasan nyo agad ng tuyong basahan. Ganyan lang. Lahat punasan nyo na para sulit yung paglilinis, diba? Kahit na isang pwesto lang malinisan mo, at least sulit naman. Okay na okay. Kahit next year ka pa ulit maglinis. Ayan, naibalikan natin ang ating mga figurine at saka yung mga lamesa at saka yung mga CD natin. I-vacuum uli natin ito at saka i-map na rin natin buo na hanggang dun sa pinagdadaanan mo para sa ganun kung gumawi ka man doon, hindi mo na maidadala yung mga alikabok o mga nagsiliparan na namang balahibo ng pusa. At saka bago natin ibalik ang ating upuan, kailangan din natin itong linisan. Punasan din natin ang likod nito dahil syempre minsan yung mga pusa nasa likod din at saka nasa ibabaw para walang makaligtas. Yan, punasan natin. Alam ko matrabaho nga itong trabaho to pero minsan lang to. Tsaka ayan na, naglilinis na tayo. Di sagad na natin to. Ay nako, ang hirap ng buhay, no? Lahat ng trabaho sa'yo talaga. Kaya minsan hindi mo na alam kung ano uunahin mo. Ayan, tapos ibalik na naman natin ang ating upuan dahil malinis naman na yung likod niyan. Tapos linisan din natin yung harap para sa ganun sulit yung ating paglilinis. At mag-vacuum na rin tayo dito sa pinag-alisan ng ating upuan para sa ganun ialis natin ang ibang mga gamit katulad ng mga picture frame or mga anik-anik nyo dyan. Tapos punasan natin ng isa-isa para sa ganun malinis talaga siya. Para hindi sayang yung oras na ginugol mo sa paglinis. Kaya sulitin mo na, ganun lang. Tapos imap mo para sa ganun pag binalik mo yung mga gamit na inalis mo, malinis na para hindi mo na uulitin din. Ayan. Siyempre, pag ibalik din natin, kailangan punasan isa-isa pa rin kasi para sulit. Ika nga, di ba? Yun, ganyan. Ang ganda tingnan, di ba? Ayan, ganun lang. Alam po nakakapagod pero wala naman ibang gagawa nito, tayo din. Kaya gawin na natin. Sana makatulong nga ito sa iyo at saka magustuhan mo yung way ko sa paglilinis ng bahay.
Tapos punasan nun natin ang ating mga pinang-alis na picture frame at ibalikan natin to sa mga pinagsasabitan. Ganon lang. At ibalik na rin natin ang ating tinuping carpet. Di ayan. Tapos pwesto na natin dyan. Tapos vacuum natin uli para sa ganon malinis na rin siya. Ayan. Ganon lang, di ba? Ang ganda tingnan na, oh. Dito naman tayo maglilinis sa pwesto na to dahil dito natin nilagay yung mga carpet at saka upuan. Dahil naurong na natin yun, ito naman ang ating punasan ng isa-isa. Hindi ko na inaalis kasi dinudukot ko naman na sa basahan na basa. Kaya okay na yan, ganyan. Importante malinis lang. Punas-punas pag may time. Ayan, tapos na. Ayan, i-vacuum na uli natin siya. Kaya vacuum ang ginagamit ko, hindi walis dahil ayoko yung lilipad-lipad pa. Ngayon, i-mop na natin yan para tapos na tayo. Ayan, nandito na tayo sa hallway. Kaya patapos na po tayo. Ang galing yun ba? Ayan, tapos vacuum mo na yan para lahat mawala. Ganun talaga. At least malinis na siya, hindi na problema. At least dumating man yung spring, summer, kahit na wala ka lagi sa loob ng bahay mo, malinis na. Kahit na may bisita ka, hindi ka mahihiya magpapasok dahil syempre maayos na. Tsaka hindi ka na rin magmamadali maglinis dahil alam mo may bisita ka. Kasi malamang pag spring na, summer, hindi na natin ito maharap. Lagi na tayo nasa labas, magtatanim-tanim na naman tayo, kaya okay na. Ngayon, ibabalik ko na yung kurtina na tinanggal natin dahil bago ako naglinis, nilondry ko na rin siya. Tamang-tama, tuyo na rin siya, kaya ibabalik natin. Sinusubukan ko kung yung pula at saka gray, at saka yung pula na may gray. Tapos may design din na pula. Kaso parang gusto ko yung may pula. Kaya ang gagawin ko, babalik ko na lang sa dating gawi. Ayan. Ngayon, kung makikita nyo may sinag, may pin po tayong tinabi. Ikakabit ko yan. Pagtatagpiin ko yung kortina na yan. Para sa ganun, walang sinag ng araw na papasok. Kasi nagre-reflect po sa TV namin. At saka para mabango, yan, nagano ko ng kandila. Nagsisindi ako. Yung kandila niyan galing yan sa dollar store. Mahilig pa ako sa dollar store. Kaya, ang bahay ko, dollar store lang yan. Pero maganda, kahit naman na simple lang. Basta, alam mo kung paano mo gagawin. Paano mo okay na yan. Yan. Sa tingin nyo ba, maganda ba yung pagkalinis ko? Maraming salamat sa panonood nyo. Sana, magustuhan nyo. Kung magustuhan nyo man po, comment lang po kayo sa baba at subscribe na rin po ako. Maraming